Kaya daw siya tumakbo. Wala na daw pag-asa. Wala na daw tsansa mga batang Manileño. O mga batang Maynila. Wala na ba kayong pag-asa? Wala na daw kayong tsansa. Sabi na itong tumatakbong mayor. Nako po. Lumaban na lang kayo ng patas. Hayaan nyo na lang na taong bayan ang umusga. Sa lahat ng viewers yan ng Manager TV, please subscribe and click the notification button. God first. What is up guys? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao sa mga kababayan nating OFW. Panibagong topic, mainit-init mga kababayan. Panibagong video reaction. Dahil nga po ito sa napanood natin, napatutsada nga po neto nang tumatakbo rin bilang mayor ng Maynila. Si SB o si Sam Versosa. Grabe yung mga sinabi niya mga kababayan. Pero bago ang lahat, panoorin niyo muna itong video na to. Napakalaki na pala ng grabe ho almost 80 billion ho ang inutang nila. Binago nila sa utang ang Manileño. Alam niyo, pag pinapit na yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutan pa yan itong mga kabataan na 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Pinenta ko pa nila yung mga ari-arian na Maynila. Divisoria, Paco Market, mga court, fire station, yung City Colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Saan napunta? Ang sinasabi, ano bang alam ni Sam Versosa mga kababayan? Binenta daw at Divisoria, Paco Market, at kung ano-ano pa. Narinig nyo naman yung paliwanag. Mismong galing pa kay Mayora Hanny Lacuna. Regarding dyan sa sinasabi niya mga kababayan. Divisoria binenta. 1992 kung di ako nagkakamali. 1992 pa mga kababayan. Saka hindi yan basta-basta mabebenta. Dahil lahat ng konsel niyang pipirma mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Hindi yan basta-basta pag sinabi ibebenta ng alkalde, mabebenta agad yan. Ito si Sam Versosa, di ko alam kung alam niyo yung mga pinagsasabi niya. Ito pa, panoorin niyo. daw na ayuda ng pandemya. Kung i-divide mo ho yan, dapat yan hundreds of thousands per tao sa isang Manileño. Wala naman natanggap Pinula po tayo sa ilang ayuda na kahit kami naman, binigay din namin. Ang dami na bigyan ng ayuda nung... Ayun, 100,000 daw dapat makukuha ng isang tao. Isang tao sa Maynila. Dahil daw dun sa 18 billion. Diyos ko po, hindi mo ba nakita yung mga pinagawa ni Yorme? Nung pandemic lang, yung ayuda, gaano karami. Yung COVID facility. Di ba yung drive-thru na napakaraming nakinabang, hindi lang mga batang Maynila na inopen ni Yorme. Inopen niya sa lahat. Di ba? Saka, kino-question mo, tigdan mo yung resibo na pinagawa niya. Tigdan mo yung mga pinagawa ni Yorme. Hindi mo yata alam siya sabi mo. Makapanira. Eto pa. Pero ngayon, ang pinalalabas sila, yung 18 billion na inutang, pati yung binintang mga patrimonial asset, lalong-lalo na yung Divisoria na dapat kumikita, at pinalako nilang pagagandahin, ipinenta. Hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo, nagulat na lang. Ngayon, ano lang gagawin natin? Walang-wala na. Ang kulit mo. Divisoria nga daw. Hindi mo ba napanood yung paliwanag? Ito, hanapin ko Susunod ko upload, papanood ko. Yung sinabi ni Mayora Lacuna. Kung ano yung sinasabi niya. Hindi ang Divisoria ang binenta, ang lupa. Na mas malaki pa ang kinikita ngayon. May paliwanag yan. Dahil mas malaki yung binabayad na tax. Mas malaki yung pumapasok sa City Hall. O, ito pa. Yung mga property sa Maynila. Bebenta, pati daw yung tao para daw hindi maputo, pinagtatakpan nila doon. Pero totoo lang, hindi naman natanggap ka mga yan. Totoo lang po minsan kasi... Bebenta daw, pati Clock Tower. Ito, chismoso rin ito Nabenta ba?
Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, nagpapasiklab to eh. Pagka tatakbo ka sa Maynila. Ngayon, kung ano-ano sinasabi mo, nasasabi mo. Pero kami nga, dami namin naririnig kahit mga taga-district 4 eh. Hindi naman nakakuha ng tulong sa'yo. Ngayon lang daw. Nako po, lumaban na lang kayo ng patas. Hayaan nyo na lang na taong bayan ang umusga. Eto pa. Inuuto nila eh, yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng ayuda. Doon po napunta yung inutang na 18 billion daw, pati mga pinetang assets. Kalukuhan po yun. Kung ngayon, Ayun, siya kanya na mismo nang galing daw. Doon daw napunta, hindi rin siya sigurado sa mga sinasabi niya. Diyos ko po, tumatakbo ka, Mayor. Hindi ka sigurado sa mga pinagsasabi mo. Bakit daw? Dapat sigurado ka sa mga impormasyon na nilalabas mo. O ito pa. alam niyo po sa buong Pilipinas, Maynila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian. Ang Quezon City, never umutang. Ang Makati, never nagbenta ng ari-arian, never umutang. Yung Pasig City, Calambia, Pico na napakatinong mayor. Siyempre matatalino sila. Pag di yung ibenta yung ari-arian, hindi sila nagbenta. Hindi sila nangutang. Anong gagawin mo pag pagaling ka, mayor? Magre-reallocate ka lang ng pondo. Yung dapat para dito sa project na to, ilagay mo sa ayuda. Ganun lang kasi yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Wow, alam na alam. Ganun lang daw kasimple yun. Ganun lang daw kasimple. Budgetin ng pera. Ibang klase ito. Itong negosyante na to. Ito ba gusto niyo maupo bilang mayor? Ito ba gusto niyo maupo? Ha? Bibigyan kayo na spam para kayo hindi nakakakaya na spam. Huwag mo maliitin ang mga batang Maynila dahil hindi lahat hindi nakakaya na spam. O ito pa. Pinako nila na sobra-sobra sa utang. Ngayon sila ba magbabayad doon? Hindi. Mga taong bayan. Mahirap na nga, lalo pa naghihirap. Sa tagal ko tumutulong. Dati tumutulong ko, maraming mahirap. Pero ngayon, mas dumami ang mahihirap sa Maynila. Kaawa. Ando na tayo sa tumutulong ka dati pa. Pero, wag mong siraan yung mga tumutulong din. Saka di mo na't binabanggit yan. Nakikita naman kung tumutulong ka. Yung iba nga, simple lang, tumutulong. Di mo alam, yung mga kita niya, dinodonate. Hindi lang ikaw ang kayang tumulong. Maraming kayang tumulong. O ito pa. Paano ko kaya ako? Kaya talaga ako tumakbo eh. Kasi wala nang chance eh. Wala nang pag-asa yung mga Manileño. Wow! Kaya daw siya tumakbo. Wala na daw pag-asa. Wala na daw chance sa mga batang Manileño. O mga batang Maynila. Wala na ba kayong pag-asa? Wala na daw kayong tsansa. Sabi na itong tumatakbong mayor. Ito pa. Imbis bigyan sila ng mga kabuhayan, negosyo, yung pinamimigay ko kasi doon ako galing, doon ako umangat. Yun dapat ang binibigay ng gobyerno natin, trabaho at kabuhayan para sa lahat, para may angat nila yung sarili nila, makalaban sila sa hamon ng buhay. Yun yung wala yung Manileño, yun yung gusto natin dalhin dito sa Maynila. At yun ang experience ko bilang negosyante for the past 20 years. Oh, mga batang Maynila. Wala daw negosyo. Wala daw pag-asa. Mga di mo alam, napakaraming negosyante dyan sa Maynila. Huwag mo naman lahatin. Huwag mo sabihin na wala na pag-asa ang mga taga Maynila. Sigurado ka ba? Kayo mga kababayan, sigurado ba kayo pag naupo to? Alam niyo ang gagawin niya sa lahat? Saan kayo? Sa Bago, sa Beresibo. Dito real talk lang to ha. Maanghang to magsalita mga kababayan. Ito pa oh. Sasamahan ko Manileño hanggang dulo, hanggang may angat ko yung mga buhay nila, mabago yung mga buhay nila. Katulad ng mga nabago namin buhay, gagawin natin in a much grander scale, dahil buong Maynila, ibibigay natin yung para sa kanila, kulay lang buwa ko. Narinig na namin yan. Napakaraming politiko nagsabi niya, sasamahan daw hanggang dulo. Di na pababayaan. Naku po. Kabago-bago dito. Ano ba to? O mga kababayan.
Gusto nyo ba to? Maging mayor sa Maynila? Ako po. Ito po. Bibigay ko yung nararapat na benepisyo at tulong para sa Manila. Kung mayor, siya ang nangyari, walang public consultation. Ganyan ang ginawa nila. Kaya nga sila nag-aaway, nagpapatuhan ng putik. Ikaw nangutang, ako magbabayad, ikaw magbabayad, siya nangutang. Pero silang dalawa may kasalanan eh. Kayo gumawa niya. Oh, kayong dalawa daw may kasalanan. Kayong dalawa daw gumawa. O kaya siya ang paupuin nyo daw. Ganun yata gusto dito palabasin. Grabe to. Hugas kamay. Parang pinapalabas siya pinakamagaling na kandidato ah. O ito pa. Sama-sama niyong ginawa yan, sama-sama niyong binenta, sama-sama niyong inutang. Ngayon, sino magbabayad? Taong bayan. Tinako ninyo, hindi niyo man lang pinaalam sa amin. Nalaman ko ilang taon na eh. Ako yun ha, ako yung nagpapasa na. Kung ikukumpit nyo, i-research nyo po, huwag tayo magpapagulat. Ito mga kababayan ha. Napakagaling dito. Kala mo walang baho. Kung di ko lang nalaman, may nagpatulpo sa'yo. Isa lang yan. Kala mo napakalinis siya magsalita. Iba to mga kababayan. Ano ba masasabi nyo dito? I-comment nyo nga sa baba. Ito pa, gigil. Panoorin pa natin. Sobrang bilyon ang inutang nila, ang binenta nilang kinitan. Yung sinabi ng dalawa. Yung dalawang huling namuno. Diba? Si Isko, tsaka sila magkakasama. Hindi ko kasama na sa debate. Oo naman, mas gusto kong mag-debate kami. Ngayon kasi ako pa sinisiraan nila eh. Para daw itigil ko yung ginagawa. Oh, siya daw sinisiraan nyo. Gusto niya daw magdebate. Yorme, para naghahamon ng debate ito ah. Huwag ka papasiguro, baka di mo alam sa debate. Lalabanan mo si Yorme. Nako po, kayo daw musika dito mga kababayan. Mas gusto niya daw pagdebate para magkaalaman daw. Ito pa. Pagtulong, ang sinisira nila sa akin, kaya daw ako namimigay ng ayuda, papawi ko daw pag nanalo. Oh, ang sinisiraan daw sa kanya. Kaya daw siya namimigay ng ayuda. Pag nanalo daw siya, babawiin niya. Ano ba sa tingin niyo mga kababayan? Ito negosyante. Ano sa palagay niyo? Ito pa oh. Kahit ako nag-i-explain, ako na nga tumutulong. Kayo mag-explain kung saan napunta yung inutang yung almost 18 billion at yung mga pinita yung billion-billion na properties sa Maynila. Kayo mag-explain sa buong Maynila, sa mga Manileño, hindi ako. Kayo mag-explain. Diba? Kaya sabi mo, kung gusto mo ng debate, okay lang. Magsagutan tayo eh. Kaya naman natin, ginagawa na natin yan sa UP Diliman. Alam mo, pag... Oh. Gusto niya daw ng debate. Sanay daw. Ginagawa niya daw sa UP Diliman. Diyos ko po. Wag ka maghamon, wag mo masyadong minamaliit ang iyong mga katunggali. Kababayan, bago ka lang. Itong kinakahalaban mo, kinakaharap mo. Ilang taon na nagserbisyo sa politiko. Pero pagsalita ng ganyan. Ito pa. Wala kang ginawang masama, wala kang kakatakot. Ngayon, dahil takot sila mag-debate, ewan ko kung papayag sila mag-debate at sagutin. Oh, takot daw pala kayo magdebate. Di niya alam kung papayag daw kayo. Hinamon na ba? Nakarating na ba? Oh, maganda to. Parang ano, yung mga kababayan, yung presidential debate, di ba? May mga ganun eh. Ganun yata gusto na ito ni Sam Versosa. Ito pa. Lahat ng kailangan nilang sagutin, naka-explain sa tao. Ikaw ready ka na mag-ipag-debate sa kanila. Ready ka na. Tama naman, ready naman ako all the time kasi wala naman tayong tinatago. Lahat to gastos na galing sa sarili natin bulsa. Ang buhay ko, public record. Ando na tayo. Yung gastos niya daw galing sa sarili niyang bulsa. Ngayon lang naman niya mag-e-election eh. Bakit dati ba ganyan ka ba bumuhos ng tulong? Ito pa. Paano ko nag-umpisa? Paano ko pinakangat yung sarili ko sa kahirapan? Paano ko yumaman? Sila ko, wala. Pero pumasok sa politika, bilang yumaman, may nagkabahay. Narinig nyo doon? Hindi ako yung nagsabi. Taong bayan nagsabi.
Meron ka ng bahay sa daw? Sa Alabang. Hindi na ako nagsabi nun. May penthouse ka sa BGC, may mga rest house ka kung saan. Saan galing yan? Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ibenta yung mga properties ng Maynila, tapos ka meron. Ito napakarami na itong alam pero puro daw. Sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo? Ito pa. Ang galing. Hindi na ako nagsasabi. Taong bayan ko. So ako naman, nandito lang para ibigay nga yung tulong Kaya hindi ko alam bakit ako ay pinupupot nila sa social media. Dahil lang binabayaran trolls para sirain ako. Bugbog na ako Actually, Ayun, bugbog na daw siya sa social media. Ang dami niya daw binabayaran trolls. Sino kaya? Sino kaya? Yung mga trolls na yun, sino kaya yung may pakana nun? Binubugbog daw siya? Grabe. kaya ako ng dito at nagigigil ng konti. Nasasakit below the belt minsan. Ayoko sana sabayan yung style na gano'n. Pero ako lang ako Nasasaktan ako May personal. O mga insan, below the belt na daw. Nasasaktan na. Huwag yun naman kasing masyadong inaano. Ito, di ko alam talaga to, si Sam Versosa. Kung ano ba talaga gusto na ito paratingin. So, yun lang muna mga kababayan I-comment down below nyo kung ano masasabi nyo dito mga kababayan. Sa napakinggan nyo, sa napanood nyo. So, ito Sam Versosa, bumibira mga kababayan. Gusto ng debate. At sana pagbigyan. Mukhang magandang laban to. Mukhang magkakaroon ng debate at makita ng mga batang Maynila kung sino ang karapat-dapat sa Maynila. So yun lang mga kababayan, comment down below kung ano masasabi nyo dito and maraming salamat sa inyo. Ako, supporter ako ni Yorme mga kababayan. Tumutulong ako kay Yorme. Kasi alam ko, nakita ko at naramdaman ko. Kayo, mararamdaman yan ng mga batang Maynila kung sino para sa inyo. Ang mayor nyo. Hayaan natin ang taong bayan ng humusga. Hanggat maaari nga, wala yung ganyan, yung mga sira-sira. Kasi taong bayan naman ang huhusga Taong bayan pa rin magdidesisyon. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. God first. Thank you.